Hello, magandang gabi sa inyo lahat. So, another reaction video tayo. Ito naman, sa rated ko rin na naman to, no? Ang title nito, Kutob sa Simbahang Lubog. So, last month yata, last month. I think last month ba yun? Napuntahan namin yan kasama si Sir Ed. 'Di ba? Nag-conduct ng investigations diyan. Yung behind the scenes ng exploration ni Sir Ed, 'di ba? Up na yung yung Simbahang Lubog sa channel ni Sir Ed. Mapapanood niyo sa akin yung behind the scenes noon. 'Di ba? Napag-uusapan naman namin doon na kung ano yung sitwasyon sa likod ng camera. Anyway, mga kababayan ko, panoorin na natin to, no? So, ito yung sa Simbahang Lubog sa Norsagaray, Bulacan. Isang abandonadong simbahan sa Norsagaray, Bulacan ang pinag-uusapan ngayon. Marami kasi ang nagsasabi na ang dating bahay dalanginan at isang banal na lugar ay hugad na ngayon ng kadiliman at kababalaghan. Alam nyo, sa dinami-dami ng hindi naman ako sa pagiging pro GMA. Actually, kahit sa GMA nasisilip ko din, parang nakakadala ng magtiwala talaga sa inaano ng mainstream media. Yan yung rated ko rin, pati yung mga specials nila Noli Di Castro. Kasi minsan, kinokontrol nila yung narrative ng ng istorya. 'Di ba? Katulad nito, no. Nung pumunta kami diyan sa Simbahang Lubog, normal lang naman. Hindi ko naman sinasabi na porkit nung pumunta kami diyan wala na talagang kababalaghan diyan. 'Di ba? Pero dun sa istorya kasi ng iba, sobrang grabing. Actually, naniniwala naman ako sa lahat naman ng lugar, may espiritu naman talaga. Whether good or evil. 'Di ba? Pero minsan ine-exage na lang talaga yung karanasan. Ine-exage na lang yung karanasan para maging maganda yung product ng story. 'Di ba? At yun naman ang yun naman ang advocacy ng channel ko, yung malaman niyo yung totoo sa likod ng ng istorya. Hindi, actually, hindi naman siguro sa hindi malaman ng totoo. Malay mo, totoo din naman yung nakaranas sila ng doon, ng masama, 'di ba? Pwede naman kasi mangyari 'yon na nakaranas sila doon ng hindi maganda or ng kababalaghan. Gusto ko rin masabi sa inyo na pwede rin namang wala kang maranasan pag pumunta ka diyan. Yun na lang. 'Di ba? Kasi laging ang nangyayari, hindi na nagiging balance . Palaging pagpupunta diyan, kailangan may kababalagan. Ang tendency tuloy, every time na may vlogger na pupunta dyan, pipilitan na nilang magkaroon ng kababalaghan kahit wala naman. 'Di ba? Pari ang makikita na kababalaghan. Kung dati pari ang makikita na nagmimisa, ibang mga nilalang at demonyo na ngayon ang doon ay nakatira. Alamin natin, anong misteryo ang tunay na bumabalot dito? Totoo ba ang masamang kutob sa Simbahang Lubog? AM kami pumunta dyan . Gulat ako doon .
Sa ngalan ng Ama, Pangalan ng Ama, ng Anak, ng Anak, ng at ng Espiritu Santo. Amen. Sa lugar na dapat mas matindi ang pananampalataya kaysa takot, kakayanin niyo pa bang sambitin ng mga dasal kung diablo na daw mismo ang inyong kasabay? Sakaling mapadpad kayo rito, may silbi pa ba ang panalangin sa tahanan ng may likha? Kung kampo ng kadiliman na ang dito ay kumukuta, abandonadong simbahan, pero okupado na ng mga nilalang na hindi nakikita ng mortal nating mga mata. Grabe, excited na ako guys. Para mabisita natin itong Ganda ng camera niyo. abandonadong simbahan dito sa Norsagaray, Bulacan guys. Ano pa hinihintay nyo? Tara, samahan nyo ako. Iho, huwag mo na ituloy. Ano man yung binabalak mo, huwag mo na ituloy. Guys, may nakausap na pala ako dito matanda. Nawala si nanay. Baka ano naman nung ano, Ang no? popular na simbahang lubog sa isang barangay sa Norsagaray, Bulacan. Nakakubli sa ilang na lugar, hindi tanaw mula sa daan. Walang nakakapansin kung hindi sasadyain. Dahil dito, tinawag din itong The Sunken Church ng mga dayuhang mananampalataya. Sa pagitan ng ika-18 siglo hanggang ika-19, nabuo at itinayo ang maliit na kapilyang ito sa bayan ng Norsagaray. Luma na pala talaga, ano? Ito ay para magamit bilang bahay dalanginan ng mga residente doon. Napuno ng pag-asa, pananampalataya at pagmamahal ang simbahang iyon. Ang alaala ng kahapon, sariwa pa sa isip ng mga deboto ng krus na puti. Masaya dito dati kasi maraming nakatira dito. May mga tindahan nga dito. May tindahan nga dito eh. Madalas din ako makadalo ng misa pagka araw ng piyesta. Mababait din ang mga pare na nagsiservisyo. Marami ring Wait. Wait lang, ha. Siya rin ba yung nag-reenact? Iba. Iba. Kasi yun ang nadala na ako doon sa unang ano nila. Pero siya ba yun? Ano man yung binabalak mo, Siya rin ba yung matanda na yun? Kasi, Sa gulat dahil ang gamit ng ang krus na tindahan nga dito eh. kasi kay Madalas nanay, the way magsalita si nanay, actress siya eh. Kasi, pag nagsasalita ka na ganyan, may hiya ka pa sa boses mo dapat eh. Nadala talaga ako doon sa spa nila. Sino nakakilala to? Hindi, don't get me wrong, malay mo native naman talaga ito doon. Kaya lang, dati kasi maraming nakatira dito. May mga tindahan. tumitingin-tingin pati siya sa camera eh, na parang, May tindahan nga dito eh. Madalas din ako makadalo ng misa pagka araw ng piyesta. kasi doon sa video nila Sir Ed, in-interview talaga yung mismong caretaker talaga doon. Ito, ewan ko ano, hindi ako na, sorry po, baka mali ako. Pero the way magsalita si ate, alam na alam niya yung sinasabi niya eh. Oo, dapat naman talaga, alam na alam mo yung sinasabi mo. Pero, wala siyang gap eh, tuloy-tuloy eh, na, basta, something is wrong. The way siya magsalita. Kaya dito dati kasi maraming nakatira dito. May mga tindahan nga dito. May tindahan nga dito eh. Madalas din ako makadalo ng misa pagka araw ng piyesta. Mababait din ang mga pare na nagsiservisyo. Marami ring mga residente nagboboluntaryo sa simbahan. ginagawa ng katakutan ngayon ang simbahang lubog
Sayang malayo sa sitwasyon niya nga dati. Tamo? Yung mga nagsasalita, parang nagkakabisado ng script eh. Wait lang. May chichikin pa ako isa. Andun si ate, isa sa actress si ate. Tinan mo yung damit niya, yung pattern ng damit niya. Isa siya sa mga extra eh. Hindi, pwede naman mangyari yan, sa taping na since wala silang kasama. Pero, isa siya sa Krus na puti. Masaya dito dati kasi maraming nakatira dito. May isa mga sila sa tindahan mga nga actress dito. na Tindahan nga dito eh. Madalas din ako makadalo ng misa pagka araw ng piyesta. Mababait din ang mga pare na nagsiservisyo. Marami ring mga residente nagbubuluntaryo sa simbahan. Ginagawa ng Tamo, the way siya magsalita ha. katakutan ngayon ang simbahang lubog. Sayang malayo sa sitwasyon niya nga dati. Ang sabi-sabi, puro elemento at diablo na ang nakatira dito ngayon. Naniniwala kasi ako na tahanan pa rin ito ng Panginoon at Naniniwala pa rin ako na tahanan pa rin ito. Bullshit. hindi dapat katakutan. Tama na yung ganitong Naniniwala kayo doon? Scripted, di ba? Pero sa pagpihit ng pahina ng makabagong panahon, tila napaglipasan na ng sigla at kabanalan ng lugar. Ang simbahan nagsara at naabandona. Ang dahilan daw Tamo? ay kakulangan ng Pati si ate, ito yung damit ni ate kanina yung nakalakos, di ba? Yan tas ito ewan ko, ito yung matanda kanina na nagsalita. Itong dalawang ito kasama sa na-interview to eh. Tapos, naabandona. Ang dahilan daw ay kakulangan ng sapat na pondo at donasyon para ito si ate din yun Yung in-interview, mga actress din nila. ay maminti na. Kaya napapansin nyo, hindi nilalagay yung pangalan habang ini-interview sila. Wala silang pangalan na nilalagay sa tabi. Halimbawa, ang name nito Juana de la Cruza. Residente ng Norsagaray. Di ba dapat may caption yan ng pangalan? Wala nilalagay, men. Simbahan. Diyos ko, tigil-tigilan nyo to, rated K. Pero sa pagpihit ng Mawawala ang tiwala sa inyo ng mga tao. pahina ng makabagong panahon, tila nagsara Ano ba? at Mga actress naabandona. nyo yan eh. Ang dahilan daw ay kakulangan ng sapat na pondo at donasyon para ito ay maminti na. Magmula nang mawala na ito ditong tao, naging tahimik na yung lugar. Ang paligid, punong-puno ng damo at matataas na talahib. Kahit kuryente, wala na rin dito. Sa loob ng gusali, makakapal na alikabok na ang yumayakap sa buong sahig. Madumi at bakas na rin. Sabi ng alikabok, yumayakap daw eh. Ang malungkot nitong pinagdaanan sa paglipas ng panahon. Guys, this is it. Dito na tayo sa Simbahan Lubog. And sorry guys, slobat yung camera natin. So ang gamit ko ngayon yung cellphone ko. So, by the way guys, anyway, mag-explore muna tayo. Bye guys! Kung talagang may multo nga dito, magpakita ka nga. Woo! Kung matapang ka, magpakita ka. Kasabay ng paghihiwalay ng kahapon at ngayon, ang simbahan naging lugar ng kababalaghan. Kaliwat kanan ang alingas-ngas na ang kapilya ay pugad na umano ng masasamang espiritu, lalo na pagkagat ng kadiliman. Mga kaluluwang ligaw na doon na namahay at may demonyo pa umano na pumirmi na sa lugar. May mga ingay na nanggugulat, naririnig, pero hindi. Wait, paano
paano nasabing demonyo yun nandyan? Ano yung naging sign na demonyo yung nandyan sa loob ng simbahan? Di nakikita. At kung minsan pa'y tila nakikipaglaro sa gitna ng kadiliman. Ang itsura nila parang unggo. Minsan nang sinubok ang pananampalataya ni Nanay Tasing. Yan. Ito medyo okay pa to kasi sinabi yung pangalan eh. Sinubukang magdasal sa abandonadong simbahang lubog Ama namin, sumasalangit ka. para maibsan ang patong-patong niyang problema Sa lupa, at pagsubok. Habang taimtim niyang ibinubulong sa altar ang kanyang mga kahilingan, ibang sugo sa kung saan ang kanyang kinamulatan. Sinasakal daw siya sa leeg at pilit inuupos ang kanyang hininga. Lord, tulungan mo, Panginoon Jesus! Nang pinaniniwala ang demonyo ng simbahan. Lord, salamat po, Panginoon Jesus! Agad din namang nawala noong... Di ba? Napapansin nyo pag ito ini-interview, may caption kung anong pangalan ni nanay at residente doon. Hindi katulad ng mga unang interview, di ba? Mga elemento na humawak sa aking leeg dahil lumaban ako. Hawak-hawak ko sa baraso. Tumawag ako sa itaas at sinabi kong, Diyos ko po, Diyos ko po. Yun, nawala na. Ibang kababalaghan naman ang kwento ng tanod na si Evan. Isang gabi habang siya ay rumoronda. Laking gulat niya nang makita niyang tila may mga aninong nagkukumpulan sa loob ng simbahan. Sinalubong pa raw siya ng mga ito, pero sa isang iglap, nawala raw na parang mga hinipan lamang. Gabi-gabi akong rumoronda dito, pero yung particular na gabi na yun, hindi ko Kailangan talaga si kuya, naka-best para talaga malaman na barangay tanod siya, no? alam na parang humihila sa akin papasok ng simbahan. Pumasok ako, nagulat ako sa mga... Wala, kahit may caption yung pangalan ni kuya, parang tinuro yung sinasabi eh. Tsaka tinan mo yung posture niya, oh. Wala siyang freedom sa posture niya, men. Parang humihila sa akin papasok ng simbahan. Siya rin ba yung nagre-enact sa sarili niya? Siya rin eh, nagre-enact sa sarili niya eh. Siya yan, di ba? Mga aninong nagkukumpulan sa loob ng Tsaka simbahan. yung suot niya hindi naman pang barangay tanod ito eh. Dapat may logo yan ng barangay. Sinalubong pa raw siya. Si nanay ba? Siya rin ba nagre-enact sa sarili niya? Wait lang ha. Iba. Ito kasi ito malamang totoo to siguro. Pero itong barangay tanod, hinahaluan nila ng Isang gabi habang siya ay rumoronda. Laking gulat niya nang makita niyang tila may mga aninong nagkukumpulan sa isang iglap. Nawala raw na parang mga hinipan lamang. Gabi-gabi akong rumoronda dito, pero yung particular na gabi na yun, hindi ko alam na parang humihila sa akin papasok ng simbahan. Pumasok ako, nagulat. Hindi ko alam na parang may umihila sa akin papasok na simbahan. Pumasok ako doon sa loob at nakita ko yun. Takot sa mga nakita. Totoo nga, may elemento na diablo sa loob. May elemento sa diablo sa loob. Tsaka yung elemento formal yun eh. Kahit si nanay kanina, although na may pangalan siya, medyo nagduda ako kasi elemento ang tawag. Diba? Pwede naman sabihin na demonyo yung yata sumakal sa akin ganun. Masyadong formal ang Bulong-bulungan din na ang dahilan ng hindi maipaliwanag na kababalaghan Hindi nalaman na may pinatay na yun. ay dahil sa mismong kinatitirikan ng simbahan.
Naroon ang mga labi ng mga babaeng biktima daw ng kahalayan at karahasan na itinatapon. Police report. KMJS ginagawa yun eh. Di ba doon sa Luwakan Road, nag-research sila ng police report. Mga bangkay na pinaslang. Bangkay daw, pero ano yan eh, dal yan eh. Sa hindi malamang dahilan. Maging ang kilalang vlogger na si Ching, Tayo magpaligo-ligo pa, let's go inside. Aga si Ching. dinayo ang simbahan para personal na masagot ang misteryo na bumabalot sa dapat sanay banal na lugar. So, makikita nyo guys, hindi siya yung masyadong malaking church. Merong kababalaghan. Medyo mabigat lang yung pakiramdam. At habang lumalalim yung gabi ay yun na unti-unti nang nagkakaroon ng mga hindi may paliwanag na karanasan. May nakita kaming shadow na gumalaw doon. Binuksan namin yung spirit box. Asan yung shadow? Tingnan. May nakita kaming shadow na gumalaw doon. Binuksan namin yung spirit box. Parang hindi ko nakita. Tapos may nagpakilala. What? I'm a demon? Something like that? Yeah, sounded like that. Bro, that's why I can't enter this space. Yeah. Do you want to hurt us? English siya. Di ba? Sabagay, ang sabi naman ng mga iba, walang language barrier daw mga spirits. Di ba? Enter this space. Yeah. Do you want to hurt us? Uy, good catch ha. Pero ako, it doesn't mean siguro na demonyo yon. 'Di ba? Pag tumawa ng ganon. Pero biblically speaking, lahat naman yung demonyo eh. 'Di ba? Pero kung halimbawa may tumawang ganon, base sa neutral na na paniniwala ng nagsusuri, hindi naman porket tumawa siguro demonyo. Pero creepy yun ha. Creepy yun, men. Walang iba kundi isang demonyo. Walang daya yan. Never ako nagdadaya sa videos eh. Do you agree? Hindi, malay mo naman. Di siya nandadaya sa videos niya. Sa ating feeling ko doon sa video ni Aga si Ching, no? Yung on purpose siyang mamimeke, hindi naman siguro. Hindi naman siguro yung on purpose na Kadalasan nakikita ko sa video ni Sir Aga si Ching, minsan OA, pero yung OA kasi pwede mo naman patawarin yun eh. 'Di ba? Kung ang video mo ay OA, yung reaction mo yung oh my god, 'di ba? Ano ba yung sinasabi niya? Oh my god. Okay lang yon. Kung OA, kung bagay sa'yo yung pagkaka-OA mo, okay lang naman yon. Tsaka naiintindihan ko minsan, syempre, gusto mong maging interesting yung video mo, Kahit nga si Sir Just Clint, yung boses niya, pumasok kami sa loob ng simbahan at ito ang aming nakita. Sa akin, okay lang yon. Kasi kanya-kanya tayong style ng video eh. 'Di ba? Pero yung pepekein mo yung evidence, 'di ba? 'Yun ang hindi okay kahit kailan. 'Yun ang hindi okay kahit kailan. Yung mamimeke ng evidence, pero yung magre-react siya ng OA tsaka okay lang 'yun. Walang problema doon. 'Di ba? Kasi alam naman natin na kasama yun sa pag-entertain mo sa sa mga audience mo. 'Di ba? Ang kadalasan ko lang napapansin sa sa videos ni Sir Aga si Ching, minsan may mga debunkable na pangyayari. Or minsan hindi niya alam na nagkakamali siya. 'Di ba? Hindi niya alam na nagkakamali siya, na nilulusot nila as paranormal. Parang sinasadya nila na gawing paranormal kahit hindi naman. Pero hindi naman sila namimeke ng ebidensya. To be fair naman sa crew nila Sir Aga si Ching. Mga nakita at nasaksihan, minarapat naming matuldukan lahat ng inyong katanungan. Ano ba talaga ang dahilan bakit nagkaganito
ang simbahang lubog sa Norsagaray. Totoo ba ang lahat ng kwento rito o gawa-gawa lamang ng malikot na imahinasyon ng mga tao? Lahat ng kasagutan, isa-isahin ng malalaman. Kaya huwag kukurap dahil... Kasi nung pumunta kami dyan, parang wala naman talaga. Wala naman talaga. O dahil marami lang kami. Siguro. May mga pumunta din naman dyan na marami din naman sila na may naranasan din 'Di ba? Pero nung pumunta kami diyan, wala. For me nung pumunta kami diyan, siguro hindi naman pwede kasi mangyari na wala nung pumunta kami diyan, ibig sabihin wala na sa lahat, 'di ba? Pero doon sa panoorin niyo yung video ni Sir Ed diyan. Sa umpisa noon, may interview na kinikwento doon, yung simbahan pala daw na yan, yung caretaker mismo yung nakausap nila. I don't know bakit hindi nila kinausap yung caretaker nito Ang sabi ng caretaker, di umano doon sa caretaker mismo, wala naman talagang nagpaparamdam dyan sa simbahang lubog. Yun ang pagkakaintindi ko doon sa interview. At yung simbahang lubog na yan, yung dating nakatira dyan, tumira daw talaga mismo dyan sa simbahan na yan. Kaya napapansin nyo, may mga gamit, may mga personal na gamit yan doon sa bandang likod. 'Di ba? Pati yung mga anak nila diyan naglalaro Kaya nga may mga doll diyan na sinabi nung isang vlogger na peke, may pangkukulam daw na ginagawa diyan. Wala, yung mga laruan, yung mga doll na nakikita diyan, laruan yun ng anak nung dating nakatira diyan. Tapos parang pinaalis na sila dyan dahil may bago ng may-ari ba nung property? Something like that, Hindi ko na masyadong matandaan yung mga istorya, pero wala siyang kinalaman sa kababalagan. Panoorin nyo dun sa, dun sa investigation ni Sir Ed dyan. Diba? Actually, pinapa-react sa akin yun. Sige, one of these days, i-re-react ko yun, yung video na yun. Susunod na yan sa pagbabalik ng Rated Corina. People say forward natin. T-bar. Trip. Demonyo! Sa loob ng simbahan, posible ba itong mangyari? Ayon sa simbahang Katolika, may posibilidad na magkaroon ng dyablo sa mga abandonadong bahay dalanginan. Huwag daw natin kalimutan na ang mga dyablo na ating tinatawag ay dati ring mga anghel sa kalangitan na itinapon lamang sa lupa. Hindi gumawa ang Diyos ng masama. Ginawa niya lahat mga anghel. Subalit, yung mga ibang anghel, they rebelled against God. Pangunguna ni Lucifer, they were punished and they were driven down to hell. Babala pa ng simbahan maging mapanuri sa mga bagay o lugar na pinagdarasalan. Ang kalaban daw ng kabutihan ay sadyang mapanlinlang. Kung nandiyan ang presensya ng Diyos sa buhay natin, yung presensya ng kadiliman, presensya ng demonyo, ay lalayo because God's presence and the devil cannot coexist. Para matuldukan na rin ang mga nakapanghihilakbot na mga nangyayari sa simbahang lubog at para malaman natin kung totoo ba ang mga pangitain ng kababalaghan. Nagdala ang Rated Corina ng paranormal investigator para makipag-ugnayan sa mga elemento doon at malaman kung may namamahay nga bang demonyo sa simbahan. Nandito yung mga equipments natin. Ghost ball. Itong mga motion sensors, ito yung kapag may Flashlight Manila, Flashlight Manila. dumaan dito, tutunog tong mga equipments na to kapag mayroong mga na-sense or may mga dumaan na... Yung ganito ko nawawala, hindi ko alam kung saan ko na kasama yung isang EMF reader na digital. Hindi ko alam kung saan napunta. Dito lang naman sa loob ng bahay. Ito naman is EMF. Electromagnetic field, ibig sabihin... EMF reader. Ang EMF yung dinidetect niyan.
Nakakadetekto ng energy. So pag may lumapit dito, mag-i-spike to ng iba't ibang kulay, depende kung gaano siya kalapit or kung gaano kalakas yung nandito. Ito is tinatawag na REM. Logo ni Sir Ed Kalawag to eh, oh. Kasi kay Sir Ed Kalawag dapat. Ito yung gagamitin natin para makipag-communicate sa kanila kung nandito talaga sila, kung totoo nga ba talaga yung sinasabi ng mga tao na mayroong espiritu dito or elementong naninirahan dito sa simbahan na ito. Dito sa may harap. Sa pagsusuri ng paranormal investigator, agad may nakita siya sa aparatus. Nagbigay din ng senyales ang malakas na enerhiyang naroroon sa paligid. At sa ilang saglit pa, Paano may nakita sa aparato? Ba't hindi in-explain na may nakita sa aparato? halos hindi na maipaliwanag ng grupo ang kanilang nararamdaman. Dinidiktahan nung nung narration yung dinidiktahan ng narration yung investigation eh. Tapos yung tunog paulit-ulit na piniplay sa background. Sa simbahang lubog. Kung may kasama kami dito, pwede bang... Ako, ghost tube. Well, kung gusto nyong ghost tube ang gamitin, dapat relevant ang isasabi. Oh. Wala akong third eye, pero yung nagsisilbing mata namin is yung kung ano yung equipments. Parang wala namang pinresent na evidence. Na ginagamit namin ngayon. Doon sa left side, mabigat yung presence doon. And then doon sa likod, sa right side naman, doon yung mabigat talaga na pakiramdam. So mas tumalawak yung investigation namin, mas tumalalim yung pag-aaral dahil sa tulong ng mga equipment na meron tayo ngayon sa modernong panahon. Sa mga tanong na naiwan sa inyo, kung bakit ganito ang sinapit ng kapilyang ito, nagpaliwanag ang matandang residente. Ang kabutihan daw ng lugar. Matandang residente, kasama nyo yan eh. Hindi nyo nga pinakilala kung sino yan eh. Ay naglaho. Tao rin ang dahilan. Ayan, may name na siya, Maria Cleofa Candid. Kakaroon ng kababalagan. Kanina wala eh. Takutan. Pero kasama siya dun sa nag-reenact dun sa simbahan nyo, men eh. At demonyo ang simbahan. Tandaan natin, kailanman, hindi mananalo ang kadiliman sa matibay at malakas na pananampalataya. Correct. Correct, di ba? Hindi mananalo talaga yan. Sa sarili at sa poong may kapal. Tulad ng itinuro ni Jesus na dasal sa atin, iadya mo kami sa lahat ng masama. So ito yun sige nga, tingnan nga natin yung istorya ng kahit doon lang yung kay Sir Ed. Na kasi doon in-interview talaga yung mismong caretaker para mas maliwanagan tayo doon sa history ng simbahang lubog na yan, 'di ba? Sana ba 'yon? Simbahang lubog. To. Yung interview lang natin. Isingit, medyo maaga-aga pa naman eh. Singit natin tong Araw at nga, narito naman po kami ngayon sa lugar na tinatawag na Simbahang Lubog. Marami na ang nagpunta dito sa lugar na to at meron silang kanika. Ito. Noong lang mga 3 buwan na nakaraan. Ito naman yung difference ng ini-interview, di ba? Doon sa ini-interview ng Rated K. Tingnan mo ha. Noong lang mga 3 buwan na nakararang yun, sa gawin dyan may tinapon. Diba may tinuturo-turo pa. Meron. Yun sa mismong history. Years na ako. Nakapagsamba ako 2 beses. Maganda yung simbahan. Ay pagdating namin dyan, kasi simbahan at pagdating namin dito sa lupa na tinitira namin, simbahan na talaga yan. Pero matagal na daw na simbahan yan eh. Kasi nga kami 20 years na, di ibig sabihin matagal na rin. Diba? The way magsalita, hindi siya artificial. Hindi yung flat na, pumunta ako sa simbahang lubog, doon ako, hinatak ako doon sa loob, may elemento ako nakita. Diba? Yung mismong caretaker ang magsalita, skip tayo, baka maubos. Ay, ito si tatay.
Caretaker, ito talaga yung caretaker, si Sir Ray Ruiz. Ako ang caretaker kasi ng Simbahang Lubog. Hindi ko kasi alam simbahan natin kung ano talaga tunay na pangalan niya. Ala pa ako rito nung ano yan nung tinayo yan Kasi kami, ang bahay namin sa may highway dati. Pero alam ko may simbahan dito. Pero hindi kami napupunta rin Nakikita lang namin. Yung mga nakatira dito, kilala namin. Buhat kasi nung ako yung naging caretaker dyan, saka nung natira ako dyan, may nagsasamba kasi rito, hindi naman kami napupunta. Nung nabili, ala nang ano dito ala nang nagsimba. Nito, nung may bumili. Kung nagawang caretaker lang ako dyan, saka lang ako nakagawi rin Kasi meron talaga rito yung nakatira. Di ba? May nakatira doon. Kaya lang, kung mo nabili na, kaya umalis na sila. Yung sinasabi ng caretaker. Kasi itong content na to kay Sir Ed nyo panonoorin to. Kasi ito, reading ni Sir Ed to sa paligid O meron ba talagang... Sana yung yung sinasabi ng caretaker? To. Yung testimony ng caretaker. Wala. To. Tatlong buwan na lang kararang yun. Sa gawin dyan, may tinapon din. Yung tapat ng lupa natin. Nakabalot siya ng sako ng lola. Kasi nung nag-ano nga sila agasin dyan, meron nga rin ang mga sila, aparato. Pero ako, wala naman akong naramdaman. Sila, meron daw. Pero ako, alam ko na Basta umisa lang, pag pumunta na may pagkakataon na parang ang bato ko parang yun lang yung ilabot, ganun lang. Kasi madalas akong punta lang, kahit gabi, pumupunta ako riyan Kasi kuminsan kasi, may baka ako riyan sinugsuga. Kuminsan ginagabi ko ng lalaw. Ayun, pumupunta ako riyan. Yung testimony ng caretaker. Isa 10 taon to na abandonado Tiniran pa nga ito nung yung dating anak nung caretaker dito. May mga bahay sila riyan Tapos, yung iba na, diyan sila tumira. Kaya nga may kalan dyan. Diba? Kaya may mga dyan sa Tapos yung likod. mga kuwan nila, yung mga gamit-gamit ng mga bata dyan, mga damit-damit, iniwan na nila riyan. Kaya may mga manika dyan, may mga dal. Kasi kung may nakatatakot talaga dyan, hindi titira dito yun. Dahil matatakot ala pang kuryente. Ako, para sa akin kasi bilang caretaker, wala talaga ako nakikita dyan. Yung ito panoorin nyo na lang po ito sa ni Sir Ed, sa channel ni Sir Ed. Ako, naniniwala naman ako sa lahat ng lugar, meron naman talaga. Kahit dito sa bahay, naniniwala naman ako doon. Pero yung hype kasi, minsan yung ipipilit mo na grabe talaga yung activity doon sa lugar. Hindi naman tama yun. Yes, may mga paramdam-paramdam siguro, mga minor. Pero hindi katulad ng pinapanood natin. Minsan kasi may mga vlogger na pumupunta dyan na ipinipilit. Natatandaan ko yun may vlogger na pumunta dyan na yung nakita manika ginagamit daw yun sa pangkukulam. Saan mo napulot yun? Laruan pala yun ng mga anak dahil may tumira talaga dyan sa simbahan. 'Di ba? Na hindi naman daw natakot. Yung narrative lang, siguro kung mag-investigate tayo na titingnan natin, kung walang nakuha, swerte nila Sir Aga si Ching, may na-capture sila. Na kung ano man yung pero kung talagang wala naman talaga, wag pilitin na meron. Katulad nung kanina pumunta sila Sir Jing Relano diyan. Feeling ko walang result yun Sinabi na lang ni Corina Sanchez na may na-detect agad ang aparato. Hindi naman pinakita kung saan na-detect na aparato. Galing kay Sir Flashlight Manila yon yung mga aparato na ginamit doon.
Wala namang talagang pinakita sa video na detect eh. Sinabi lang ni Corina Sanchez na may na-detect daw. Tapos play sila ng play ng tunog ng aparato sa background, di ba? Ng device. Tingin ko sa pag-control yun ng narrative eh. Hindi talaga siya haunted. Na haunted na yung talagang may hindi matahimik na kaluluwa dyan. Meron man dyan siguro hindi naman siya ganun may tumira nga eh, 'di ba? Anyway, mga kababayan ko, yan lang po muna. Maraming salamat. Bye-bye.